Guys, medyo sensitive pa tong topic na to and medyo marami pa yung hindi nakakaintindi. Kaya pag-usapan natin, ang tanong is, makakapasok ka ba ng langit dahil sa mabuti kang tao or marami kang natulungan? Well, ito po yung sagot. Sabi sa Ephesians 2 verses 89, sikat na sikat tong mga verses na to. Sabi dito, dahil sa biyaya ng Diyos, niligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, ibig sabihin, regalo at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong ginawa para walang maipagmalaki ang sino man. Guys, napakalinaw, hindi ito tungkol sa kabutihan ng isang tao. Hindi ito tungkol sa ang dami kong pinakain, dami kong pinag-aral, ang dami kong tinulungan. Hindi siya ganun. Kasi pag ganun, pwede nating ipagyabang yun. And kung tungkol ito sa good works, lugi tayo dun sa sobrang yaman. Kasi wala tayong magagawa dahil laging mas marami silang kayang tulungan. At pwede nating ipagyabang yun. Pwede nating isaksak sa isip natin na dahil sa akin kaya ka nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa akin kaya ka nakakain. Dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin. And nagiging pride yun. Nagiging something yun na parang hawak mo siya palagi para isumbat sa mga tao. Dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin, na hindi natin namamalayan. Well, yun yung mangyayari kapag yun ang basihan para makapasok ka ng langit. Pero sabi dito, kaloob ito ng Diyos, walang dahil sa'yo. Lahat ito dahil sa Panginoon, dahil sa kabutihan ng Panginoon, ito ay isang regalo para wala tayong maipagyabang. And guys, gusto ko lang sabihin sa inyo to, kasi ang dami nagtatanong nito, ang dami pa rin nalilito. All we have to do is just to believe in our Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka, have faith, magtiwala ka. You are saved by grace through faith alone in Jesus Christ. So guys, hindi ito tungkol sa kung gaano tayo kabuti or gaano karami natulungan natin. Pero hindi ko sinasabi na masamang tumulong. Actually, yung pagtulong or yung pagiging mabuti is resulta na lang. Lalabas na yung natural para sa isang taong totoong nailigtas ng Panginoon. Dahil kapag naligtas ka ng Panginoon at nagpaligtas ka sa Kanya, you will be transformed. Pag na-transform ka, magkakaroon ka ng kapangyarihan, tumanggi sa kasalanan. Magkakaroon ka ng kapangyarihan, talikuran yung makasalanan ng buhay mo. So yung dating ikaw na ganito ginagawa mo, matatalikuran mo yun effortlessly, naturally, kasi si Lord na malinaw sa isip mo ang sinusunod mo. So you are going to be saved by grace, through faith. Yun lang yung tanging paraan. Hindi ito padamihan ng good works. At yung good works na yon is just a proof na talagang nailigtas ka na. Is just a proof na talagang sumusunod ka sa Panginoon. So hindi mo ginagawa to, Lord, ginagawa ko to para makapunta ako langit. Ginagawa ko to, Lord, tumutulong ako dito para maipakita ko sa inyo. There's nothing that we can add. Hindi natin madadagdagan yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin madadagdagan yun. Sabi niya, it is finished. It is done. Tapos na. Wala na tayong dapat idagdag. Hindi tayo pwede mag-suggest na, Lord, tingin ko mas maganda kapag, di ba, namatay ka. Tapos, ang gagawin ko ngayon, ito. So, yung pagkamatay mo plus yung good works ko na to, pagsasamahin natin, parang mas maganda. Hindi natin pwede gawin yon. It's only by God's grace. Tinapos na ni Jesus Christ yung laban. All you have to do is to believe in Him. Be transformed and have a life that will glorify Him. So guys, nga pala, itong Toy Story collection natin available pa rin. And lahat po ng kikitain nito ay ginagamit natin para sa mga mission natin para sa Panginoon. So sa pagbili niyo po ng jersey ay nakatulong po kayo na malaki.